Lexi's POV. Well done! Kahit pa paano may progress naman sa pagsulat mo, so I think by next week, magisimula na tayong magdikit-dikit. Nakangiting pahayag na aking private tutor. Mag-iisang linggo pa lang akong tinuturuan at kahit pa paano mabilis akong natututo. Marahil dahil sa kagustuhan kong matutong sumulat at bumasa, para tuloy akong grade 1, dahil nagsimula kami sa pantig-pantig na pagbasa at pagsulat. Bukod sa private tutor, sumailalim din ako sa isang therapy sa pagsalita. Sa una nahihirapan ako, ngunit kalaunan nasasanay na rin ako, lalo na sa presensya ng ibang tao. Salamat! Nakangiti kong sagot sa aking teacher. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga gamit, humarap ito sa akin. See you tomorrow, Mrs. Hilton. Nakangiti niyang paalam bago sinukpit ang shoulder bag sa balikat. Matipid akong umiti sa kanya bilang tugon. Na makalabas ng kwartong teacher ko, nagmadali akong tinungo ang banyo upang maligo. Nangako kasi sa akin si Cedric na ipapasyal niya ako ngayong hapon at excited ako masilayan na totoong mundo sa labas ng kwarto. Mula kasi na makatakas ako sa aking stepmother, hindi ko pa nasusubukan na mamasyal sa labas. Wala ring pinagkaibang sitwasyon ko ngayon sa sitwasyon ko noon. Dahil nanatili pa rin ako sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Ang kaiban lang hindi na ako nagtatrabaho at marami na rin katulong ang nag-aalaga sa akin. Ngunit kahit isa sa kanila ay walang kumakausap. Maging si Lisa, hindi na rin ako pinapansin. Pakiramdam ko galit siya sa akin. Nagtataka ako ba't biglang nagbagong pakikitungo niya dahil kung tignan ako nito'y parang di ako kilala. Nalulungkot ako sa mga nangyari dahil umaasa pa naman ako na meron na akong kaibigan. Binaling kong tingin sa wall clock at nakadama ko ng kasiyahan na makita ko. 4:00 na ng hapon at alam ko nang parating ng asawa ko. Ganitong oras kaming umuwi ng aking asawa galing opisina. Nagmamadali akong pumasok ng closet, namili ng damit na maaari kong isuot sa aming pamamasyal. Parang kuminang ang aking mga mata at nang makita kong isang light brown na bulaklaking bestida, kagad kong sinuot iyon at natutuwa sa aking itsura. Malawag ang bestidang suot ko at dahil bagsak ang tela, humahapit to sa katawan ko. Kaya kita pa rin na magandang hubog ng aking katawan at nalong tumingkad ang kaputian ng balat. Umabot lang din to hanggang kalahati ng hita ko kaya litaw ang mahaba at bilugan kong mga hita. Kinuha kong isang flat shoes na sakulin ng suot kong bestida. Nang tumingin ako sa standing mirror, namangha ako sa aking itsura. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko pero sasabi ko, maganda ako at bagay sa akin ang aking suot. Mabilis na binuksan ng drawer ng isang hair clip. Na makapili, kagad kong inayos ang kulot kong buhok hanggang bewang. Lumapad ng ngiti ko na makita ko ang muka ng bata sa ayos ko dahil bagay sa akin ang itim. Dahil bagay din sa akin ang itim na hair clip na merong diamond at bahagya pa itong kuminang ng tamaan ng liwanag. Excited na naupo ako sa gilid ng kama, matyagang naghintay sa pagdating ng aking asawa. Di nagtagal bumukas ang pintuan at pumasok si Cedric. Sweetheart? Nahinto siyang bigla sa paghakbang na makita nito ang itsura ko. Napansin kong biglang naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi. Naging seryoso ang mukha nito. Bakit ganyan ang suot mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Lumapit ito sa sofa at ipinatong ang dala niyang attach case. Di ko pinansin ang pagbabago ng aura ng kanyang mukha at masaya pa rin lumapit dito. Humalik muna ako sa pisngi nito bago sumagot. Nangako ka sa akin kahapon na lalabas tayo at ipapasyal mo ko. Ang samasayang tinig na parang bata na nakangiti sa kanya. Ilang sandali pa, nagtataka ako sa pananahimik nito na tila may iniisip na kung ano. May problema ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Kumilos ang kamay nito, pumulupot sa bewang ko, habang kaliwang kamay niya humawak sa kanang pisngi ko. Napansin kong nakatitig lamang to sa mga labi hanggang sa dahan-dahan bumaba ang mukha nito sa akin. Kay bilis ng mga pangyayari dahil mapusok na ng hinahalikan ng mga labi ko. Napahawak ako sa kanyang dibdib nang hapitin itong aking katawan palapit sa kanya. Bago gumapang ang mga kamay nito sa aking katawan. Impit ako na paungol habang sinisikap na ilayo ang bibig ko mula sa kanyang bibig. Teka, sabi mo ipapasyal mo ko. Talong ko sa kanya sa pagitan ng pagdulos sa nais itong gawin. Ilang beses na kasi ito nangako sa akin, ngunit sa tuwing na lagi itong di tumutupad sa kanyang mga pangako dahil sa pagiging agresibo nitong angkinin ang katawan ko. Halos araw-araw na lang lagi na uwi sa pakikipagtalik ang mga pangako niya sa akin. Yes, sweetheart, lalabas tayo ngayon pagkatapos nito. Nakangiti niyang sagot sa akin pero tinulak ko ito. Nagmakaawa mula sa mga braso nito at mabilis akong lumayo. No read nor write nga ako pero hindi ako tanga. Parang di maunawaan ang nais niyang mangyari. Hindi ako naniniwala sa'yo. Galit kong sabi, bago mabilis tinalikuran to at tinungo ang banyo para doon magkulong. Di pa ako tuloy nakakapasok sa loob ng banyo nang maramdaman ko ang matigas na braso nito na pumulupot sa aking bewang.
Sweetheart, wag ka nang magalit sa akin, Aniya sa malambing na tinig habang yakap ako mula sa likod. Nahinto ako paghakbang, hindi agad nakakilos ng ibaon niya ang kanyang mukha sa pagitan ng aking leeg. Hindi mo na ba ako mahal? At ayaw mo na ba sa akin? Tanong niya sa akin at hindi na nagtatampo. Natigilan akong bigla at dahan-dahang humarap sa kanya. Ngunit sa pagharap ko, hindi na ako nito binigyan ng pagkakataon na makasagot at mapasok ng hinalikan ng mga labi ko. Wala na akong nagawa kundi pagbigyan siya. Habang hinahalikan ako nito sa labi at tumahakbang ito patungo sa mahabang sofa. Why so beautiful, sweetheart? Namiss kita. Ang sabi niya sa pagitan ng mga halik nito. Ramdam ko ang panggigigil niya sa akin dahil parang yung pisil nito sa puwet ko. Kay bilis ng mga pangyayari dahil tulad ng inaasahan ko, kasalukuyan niya lang inaangkin ng aking katawan mula sa likuran habang nakatayo. Mahigpit ako nakahawak sa sandalan ng sofa dahil halos mayanig ang buong katawan ko mula sa marahas na pag-ulos nito habang patuloy na hinahalikan niyang likod ko. Pakiramdam ko mabagsak na ako anumang oras dahil sa panginig ng aking mga tuhod habang nakapikit ang aking mga mata. Patuloy na lumalabas sa mga ungol sa bibig ko. Saglit na tumigil to, tuloy ang hinubad ang suot kong bestida na nakataas hanggang sa dibdib ko. Binuhat ako nito at dinala sa ibabaw ng kama. Inangat niya ang dalawang binti ko at ipinatong sa kanyang mga balikat. Lagi na lang bang ganitong buhay ko? Nakalaya nga ako kay Mama Cynthia, ngunit pagdating dito nakakulong pa rin ako sa 4 na sulok ng bahay. Bakit lagi na lang ibang taong nagpapatakbo ng buhay ko? Wala na ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko? Aniya sa aking isipan. Parang ang bigat ng dibdib ko, kaya hindi ko napigilan pang pagpatak ng aking mga luha. Sweetheart, wag ka nang umiyak. Bukas hindi ako papasok sa opisina, ipapasyal kita. Masuyong wika ng aking asawa. Sorry na, wag ka na magtampo sa akin, Nalambing niyang sabi, bago maring hinalikan ng aking noo. Yan naman ang lagi kong naririnig sa'yo. Aniya na masama ang loob, habang nakabaon ang mukha ko sa dibdib nito. Don't worry, bukas tutuparin ko ng pangako ko. Nakangiti niyang sagot bago pinatakan na magaan ng halik ang labi ko. Maligo ka na para maiusan ka dahil lalabas tayo ng bahay. Masuyo niyang utos sa akin. Nagtataka man, tahimik na lang akong sumunod sa kanya. Kinakabahan ako ng mga oras na to dahil wala akong ideya na ngayon pala ipapaalam sa publiko ang lalapit naming kasal sa simbahan. Masyado ako nawindang sa bilis ng mga pangyayari at ang kinasama ng loob ko hindi man lang ito'y pinaalam sa akin ng aking asawa. Siya na ang nagdedesisyon sa lahat. Hindi man lang niya ako tinanong kung pumapayag ba ako o hindi. Bakit ba kailangan pa na maikasal kami sa simbahan gayong kasal na kami sa judge? Hindi ako mapakali sa aking kinatatayuan dahil sa matinding nerbiyos. Kasalukuyan kasing na nagaganap ang isang magarbong party sa hardin at mula sa bintana nakikita kong patuloy na pagdating ng mga tao kahit 9:30 na ng gabi. Nakasuot ako ng isang black long gown na may slit sa gilid ng hita ko. Kumikinang ang suot kong gown sa tuwing tatamaan to ng liwanag. Halos litaw na ang cleavage ko dahil sa pa-V-shape na style nito. Sa totoo lang, hindi ko na makilala ang aking sarili. Tinalo ko pang isang artista dahil sa ganda ng ayos ko. Biglang bumukas ang pintuan. Nilawa ang gwapo kong asawa. Nakangiti itong lumapit sa akin at tulad na nakagawian ito, mariin akong hinalikan sa labi. You are so stunning, my love. Ang bulalas ito bago sinuri ang kabuuan ko mula ulo hanggang paa. Makikita sa kanya mga mata ang matinding paghanga para sa akin. Cedric, baka pwedeng wag mo nang ituloy ito? Dito na lang ako sa loob ng kwarto. Nagsusumamo kong wika. Ngunit tumigas ang aura ng mukha nito. Huwag matigas ang ulo mo, Zalexi. Gusto mo ba ako magalit? Seryoso niyang tanong sa akin. Kagad akong umilin kaya ngumiti ito. Minsan naguguluhan ako sa ugali ng aking asawa. Tunay na yatang hindi ko pa ito kilala. Mabait naman siya at ramdam kong matinding pagmamahal nito sa akin. Ngunit, pakiramdam ko nakakasalang klase ng pagmamahal nito. Wala nagawa si Lexi kundi tahimik na sumunod sa asawa kahit palabag sa kanyang kalooban. Good evening, everyone. Ladies and gentlemen, I want you to meet my bride, Miss Alexi Zimmerman. May pagmamalaki sa boses si Cedric nang ipakilala niyang asawa. Mula sa stage, bumukas ang pulang kortina. Lumitaw magandang si Zalexi. Nakatayo lang ito sa gitna habang magkasalikop ang dalawang kamay nito. Nakinginig na ang buong katawan niya dahil sa matinding nervyos. At halos simatayin siya na makita mula sa unahan ang mga taong nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. POV ni Cynthia. My God, Martin! Nagtiwala ako sa'yo. Pinagkatiwala ko sa yung babaeng yon. Nang dahil dyan sa libog mo, nagkandalet-silet silang lahat. Galit kong bulyaw sa negosyanteng si Martin na siyang bumili kay Lexi. Hindi mo ako masisisi. Kahit sinong nasa sitwasyong yun ko,
ay hindi makapaghihintay na matikman ng babaeng yon. Galit din itong sagot sa akin. Nahigit kong aking hininga dahil sa matinding frustration dahil sa matandang manyakis na to. Ano na ngayon ang gagawin natin? Saan naman na ngayon hahanapin ang babaeng yon? Galit kong tanong na halos magmukhang kamatis ang mukha ko dahil sa matinding pagpipigil na magsumabog sa harapan nito. Kailangan mo rin kumilos, hindi lang ako. Tandaan mo kapag di na ibalik sa akin ang babaeng yon, kailangan mo ibalik ang pera ko. Isang matalim na tingin ang pinukol ko sa kanya. Hababahigpit na kayo mga aking mga kamay. Huwag mo akong subukan, Martin, dahil hindi mo kilala kung sino ako. Gawin mong lahat para makitang babaeng yun, kung hindi, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Ani niya sa seryosong tinig di may halang babala. Iniisip ko ngayon kung sino nakailam ng gabing yon, dahil ayon kay Martin may mga lalaking nagtangka sa buhay niya at napatay ang driver nito. Kailangan makitang babae yun dahil iniisip ko baka mamaya magkita si Mr. Hilton at si Lexi. Pagdating sa opisina, nahahapong na upo ako sa swivel chair. Sinandig ang ulo sa sandalan ng upuan saka pinikit ang mga mata. May ilang segundo pang lumilipas nang marinig kong 3 katok mula sa pintuan. Sunod noon ay ang pagpasok ng aking sekretarya. Ma'am, may dumating po na isang invitation para sa gaganaping party sa mansyon ni Mr. Hilton. Naimulat kong biglang aking mga mata nang marinig ang pangalan ni Mr. Hilton. Tila may umilaw na ideya sa aking isipan at bigla ako napatuwid ng upo. Lumapit siya sa akin, inabot ang isang mamahaling card. Walang nakalagay sa card kung saan patungkol ang party. Nakadama ako ng kasiyahan dahil magkakaroon na ng pagkakataon na makalapit sa binatang anak ko, hindi bilang si Lexi kundi bilang si Chelsea. Kagad kong dilampot ng aking phone, denial ang numero ng aking anak. Hello, Iha? Be ready. Pupunta tayo sa party ni Mr. Hilton, mamayang gabi, kaya ayusin mong sarili mo. Okay, sa bahay na lang tayo magkita. Nakangiti kong sabi. Pagkatapos, nagpaalam kaagad na enough ang tawag. Excited na kinuha kong aking bag at nagmamadaling lumabas ng aking opisina. Ikaw nang bahala dito dahil maaga akong uuwi ngayon. Aniya sa aking sekretarya na mabilis namang nagtuko ng ulo bago sumagot ng, Yes, ma'am. Tinungo akong elevator at tahimik na sumakay. Ilang sandali pa'y huminto ito sa sunod na palapag. Bumukas ang pintuan ng elevator at bumunga ng ilang empleyado sa aking harapan. Ngunit ni isa sa kanila ay walang naglakas ng loob na sumakay hanggang muling magsara ang pintuan nito. Mula nang maupo ako bilang CEO, nagkaroon ng bagong panuntunan ng kumpanya. Kung ano ang gusto ko, yun ang nasusunod. Kasalukuyan ko na rin tinatraining si Chelsea para sa posisyong to dahil siya ang magmamana sa lahat ng to. Kaya kailangan makita ko si Lexi sa lalong madaling panahon para tuluyan tong mabura sa landas naming mag-ina. Upang mapunta lahat ng kayamanan na naiwan ni Mariano sa anak kong si Chelsea. Wow, you're so beautiful, Iha. Ngayon sigurado ako makukuha mo ng atensyon ni Mr. Hilton dahil masisilayan niya ang tunay mong kagandahan. Nagagalak kong puri sa aking anak. You're right, Mommy. Di na ako mukhang alien tulad ni Lexi noon. Watch more, Mommy. Kung paano ko paibigin si Mr. Hilton gamit ang gandang to. Puro ng kumpiyansa ang saad nito. Go on, sweetheart. I'm here behind you para suportahan ka sa lahat ng nais mo. Aniya bago mahigpit na niyakap to at hinalikan sa ulo. Matamis na umiti sa akin habang nakatitig sa salaming nasa harap nito kung saan nakikita niya magandang imahe namin mag-ina. Lunan kami ng isang mamahaling sasakyan tungo sa mansyon ng pinakamayaman negosyante sa buong bansa, si Mr. Hilton. Kanina pa nakangiti si Chelsea. Halata sa magandang mukhang pananabik na muling masilayan si Mr. Hilton. Pagkatapos sa mahigit 30 minuto, huminto ang sasakyan sa loob ng isang subdivision kung saan nakatira ang mga kilala at mayayamang tao sa buong bansa. Sa totoo lang, isa sa pangarap ko makabili ng bahay sa Forbes Park dito sa Makati. Nararamdaman kong tuto pa rin ng aking anak ang pangarap kong yon. Iha, nakikita mo na ba ang mansyon na yan? Anya dito bago nilingon ang malaking mansyon sa harap namin. Kasalukuyang nakaparada ang aming sasakyan sa parking lot ng mansyon. Nagangat ng palingin sa Chelsea. Sinundan ko saan ako nakatingin. Yes, Mommy. Tipid niyang sagot. Balang araw magiging atin yan. Malapit na po, Mommy. Tila nangangakong sagot ni Chelsea. Nakasalukoy nakababa na sa sasakyan. Hinihintay ang paglapit ko sa kanya. That's my girl. Taas noong naglakad kami mag-ina patungo sa table na nakalaan para sa amin. Na makita ko ang aking mga amiga isang plastic ng ngiti ang lumitaw sa aking labi. Sa bandang ginagalawan ko, 100% huwad ang mga taong kaharap. Halata sa kanilang lahat na walang may nais magpatalo. Lahat naguhumiyaw sa karangyaan tulad ko. Kasama rin nilang lahat ang kanilang mga anak na babae. Marahil umaasa rin ang mga tong mapapansin ni Mr. Hilton ang kanilang mga anak.